Ilang grupo ng ralihista ang nag-ingay sa Maynila gamit ang mga kaldero, kawali, timba at iba pa. Ang layunin nito ay upang gunitain ang 8th anniversary ng makasaysayang pagkapanalo ng Pilipinas sa Permanent Court of Arbitration. Ang isa pa ay ang panawagan na tigilan na ng China ang harassment na ginagawa nito sa West Philippine Sea. Kasama din dito ang pagsuporta sa mga sundalo na nakabantay sa WPS. At nais din na gawing West Philippine Sea Awareness Month ang buwan ng Hulyo. Samantala, sa karagatan naman ng Taiwan sa isla ng Kinmen, nag-radio challenge ang Taiwan sa barko ng China Coast Guard. Nagpadala ng 4 na barko ang Taiwan upang bantayan din ang 4 na barko ng China. Ayon sa Defense Ministry ng Taiwan, 66 daw na Chinese aircraft ang na-detect nila sa nakalipas na 24 oras. Mahigit 30 naman ang na-detect na aircraft patungong Western Pacific. Ito ay sinasabing para sa isang joint training. Namataan din daw ang aircraft carrier ng China, 500 kilometers sa isla ng Miyako sa Okinawa, Japan, ayon sa Defense Minister ng Japan nitong Martes. Sinasabi din na dumaan daw ito sa Balintang Channel ayon sa Defense Minister ng Taiwan. Wala pang pahayag tungkol dito ang China. Ngunit umalma naman ang China nang pumasok ang isang Navy destroyer ng Japan sa kanilang territorial waters. Ayon sa ulat ng Japanese media na batay daw sa kanilang source, pumasok daw ang barko sa China nang walang paalam habang nagmo-monitor naman ng Chinese missile exercises sa East China Sea. Iimbestigahan din daw ang kapitan ng nasabing barko tungkol sa hindi pa malinaw na dahilan nito. Ayon naman sa Japan, technical error daw ang nangyari. Ang mga NATO leaders ay binansagan ang China na isang decisive enabler ng digmaan ng Russia laban sa Ukraine. Ang huling pahayag mula sa summit na ginanap sa US ay nagpahayag ng malalim na pagkabahala sa relasyon ng China sa Moscow. Hinimok ng NATO ang China na itigil ang lahat ng material at pampulitikang suporta sa pakikipagdigmaan ng Russia. Inakusahan ng alliance na ang China ay sumusuporta sa Russia's defense sector gamit ang dual-use materials. Iginiit ng Beijing na hindi ito nagbibigay ng direktang tulong militar sa Russia, ngunit nagpapanatili ng matibay na relasyon sa kalakalan. Inakusahan din ng communique ang China ng malicious cyber activities at disinformation. Itinampok din ng NATO ang mga alalahanin tungkol sa nuclear arsenal at space capabilities ng Beijing. Bilang tugon, inakusahan ng China ang NATO ng harboring sinister motives at sinusubukan daw nitong magdala ng kaguluhan sa Asia. Itinanggi ng Beijing ang mga paratang at sinabing sinusubukan ng NATO na siraan ang China. Hindi makatwiran at may mga masasamang motibo ang NATO kung saan pinapataas nito ang responsibilidad ng China sa issue ng Ukraine. Hinihimok ng China ang NATO na ihinto ang pakikialam sa panloob na politika ng China at sirain ang imahe ng China at huwag lumikha ng kaguluhan sa Asia Pacific matapos lumikha ng kaguluhan sa Europa. Pagpapahayag ni Lin Jian. Sinabi ng Beijing na ang dapat pagtuunan ng pansin ng NATO ay ang krisis sa Ukraine. Ang retorika ng NATO tungkol sa responsibilidad ng China sa Ukraine ay hindi makatwiran at malisyoso. Hinihimok namin ng NATO na pag-isipan ang mga ugat ng krisis at ang sarili nitong mga aksyon makinig ng mabuti sa makatarungang tinig ng international community at gumawa ng mga konkretong aksyon upang mapagaan ang sitwasyon sa halip na ilipat ang sisi sa iba. Pagpapahayag pa ni Lin Jian. Pinuna rin ng China's Foreign Ministry ang lumalaking interes ng NATO sa Asia. Hiniling ng Beijing na ang NATO ay dapat manatili sa labas ng rehiyon ng Asia Pacific at huwag mag-udyok ng komprontasyon. Totoo bang inihahanda ng China ang mga puwersa nito para salakayin ang mga fighter jet ng Amerika? Ipinapakita ng mga satellite image ang mga replika ng F-35 at F-22 ng PLA Air Forces. Sinusubukang takutin ng China ang US sa gitna ng mga banta sa seguridad sa Indo-Pacific. Ang militar ng China ay iniulat na nagsasagawa ng mga airstrike practice sa mga fighter jet ng US. Ang PLA Air Force ay nagsasanay ng mga strike sa F-35 at F-22 aircraft mock-ups
ayon sa Clash Report. Ang ulat ng pag-aaway ng Turkey ay nagbahagi ng 4 na larawan ng satellite na kinuna ng Google Earth noong May 29. Ang mga larawan ng satellite ay lumalabas na nagpapakita ng mga simulate na airstrike sa mga mock-up ng US warplane. Ang ilan sa mga replikang ito ay lumitaw na malubhang nasira sa mga larawang ibinahagi ng ulat ng Clash. Nagpakita ng mga larawan ng modelong aircraft carrier at mahigit 20 replika ng mga jets na kahawig ng mga stealth fighter ng US. Base sa Morning Post ng South China na base naman sa Clash Report, ang mga drills ay nagpapakita ng efforts ng China na palakasin ang mga missile system laban sa mga banta ng US Naval, ayon sa pahayag ng mga eksperto. Ang exercise ay sumasalamin sa mga pagsisikap ng PLA na buuin ang malayuan, ang ballistic at cruise missile system nito upang ma-neutralize ang mga banta mula sa US Naval Forces. Ang US at allied naval forces sa pangkalahatan ay magiging natural target dahil sa kanilang power projection capabilities na itinuturing ng Beijing bilang isang banta, pagpapahayag ni Colin Ko, isang research expert. Habang pinapataas ng Amerika ang presensyang militar nito sa rehiyon ng Indo-Pacific. Noong Abril, nag-deploy ang US ng mid-range missile system sa hilagang bahagi ng Pilipinas para sa joint drills. Itinatampok din ng kamakailang development ang lumalaking alalahanin tungkol sa mga kakayahan ng militar ng China. Ang lumalawak na missile arsenal ng China ay naiulat na dahilan ng pag-aalala para sa US. Ang mga rocket forces ng China ay nagpapakita ng malaking banta sa mga American forces sa Indo-Pacific. Alam nyo ba na sasakop na tayo ng China na hindi natin alam? Hindi ito sa pamamagitan ng puwersahang pagsakop, kundi pagsakop sa hindi natin inaasahang bagay. Pumasok na ba sa isip mo kung paano nakaka-impluwensya ang isang bansa sa iba pang bansa nang hindi gumagamit ng military force? Sa Asia Pacific, ramdam ang paglaki ng presensya ng China sa iba't ibang paraan, malayo sa battlefield. Ang Pilipinas, na may komplikadong kasaysayan, ay magandang halimbawa nito. Habang ang buong mundo ay nakatutok sa South China Sea, may ibang klaseng impluwensya na unti-unting nagpaparamdam. Ito ay tungkol sa mga subtle na paraan kung paano nagiging bahagi ang China ng lipunang Pilipino. Mula sa edukasyon hanggang sa mga business partnerships, kitang-kita ang impluwensya ng China. Kapag sinabi nating malakas ang isang bansa, madalas natin iniisip ang kanilang sandatahan. Pero ngayon, iba na ang paraan ng pagpapalakas. Ang soft power, isang salitang ginawa ni Joseph Nye, ay tumutukoy sa paghikayat sa ibang bansa na sundin ang gusto mo dahil sa kanilang paghanga sa iyo. Kasama dito ang pagpapalaganap ng kultura, palitan ng edukasyon at pagtulong sa ekonomiya. Magaling dito ang China at ginagamit nila ito para makuha ang kanilang mga layunin. Sa Pilipinas, makikita natin ito sa iba't ibang paraan. Mula sa pagbibigay ng scholarship hanggang sa pagtulong sa mga proyekto, aktibo ang China sa pagpapakita ng kanilang mabuting intensyon. Iba ito sa US na nakasalalay sa kanilang sandatahan at tulong. Kahit nakaalyado natin ang US, may advantage ang China dahil sa lakas ng kanilang ekonomiya. Matagal nang alam ng lahat na ang edukasyon ay isang malakas na paraan para makapag-impluwensya sa isipan ng mga tao. Alam ito ng China at nagawa na nilang makapasok sa sistema ng edukasyon sa Pilipinas. Isa sa mga halimbawa nito ay ang pagtatayo ng Confucius Institutes sa ilang universidad sa Pilipinas. Ang mga institusyong ito na sinusuportahan ng gobyerno ng China ay nagbibigay ng mga klase sa Chinese language at kultura na nagpapalalim ng pagkaunawa ng mga Pilipinong estudyante sa China. Sabi ng mga sumusuporta dito, ito ay nagpapalaganap ng pagkaunawaan ng kultura. Pero ang mga kritiko ay nag-aalala tungkol sa kalayaan sa akademiko at posibleng impluwensya ng gobyerno ng China sa kurikulum. Bukod sa Confucius Institutes, nagbibigay din ang China ng maraming scholarship sa mga Pilipinong estudyante para mag-aral sa China. Ito ay nagbibigay ng mga oportunidad para sa edukasyon na nagpapakilala rin sa mga estudyanteng Pilipino sa mga pananaw ng China at posibleng magtaguyod ng mas malapit na relasyon sa China sa hinaharap. Ito ba ay isang mabuting palitan ng kultura
o isang paraan para magkaroon ng henerasyon ang mga Pilipino na mas pabor sa China? Sa mundo ngayon na lahat ay konektado, malaki ang papel ng media sa paghubog ng opinyon ng publiko at pag-impluwensya sa mga pananaw. Alam ng China ang kapangyarihan ng media at aktibo itong nagpapalawak ng presensya nito sa media ng Pilipinas. Iba't ibang paraan ito mula sa pag-invest sa mga Filipino media outlets hanggang sa pagpupromote ng mga kwento ng China sa pamamagitan ng kanilang state-run media channels. Isang nakakabahalang trend ay ang pagtaas ng pagmamay-ari ng mga Filipino media companies ng mga Chinese entities. May mga pangamba tungkol sa posibleng bias sa balita at pag-promote ng mga kwento na pabor sa China. Ang mga media ng China na kontrolado ng gobyerno, gaya ng Xinhua at CGTN, ay mas lumalawak ang impluwensya sa Pilipinas. Madalas nilang ipinapakita ang mga tagumpay ng China pero hindi binabanggit ang mga sensitibong issue tulad ng human rights o problema sa teritoryo sa South China Sea. Ang pagtaas ng presensya ng Chinese media dito ay nagdudulot ng tanong sa kalayaan ng media at impluwensya ng ibang bansa sa ating mga usapan. Hindi lang sa pambansang antas, kundi hanggang sa mga lokal na komunidad na nadarama ang impluwensya ng China sa Pilipinas. Ito ay sa pamamagitan ng mga investments at partnerships sa mga local government units o LGUs. Pinahahalagahan ng China ang pagsisimula ng mga ugnayan mula sa grassroots level, kaya aktibo sila sa pakikipag-ugnayan sa mga LGUs. Nag-aalok ng investments sa mga proyektong pang-infrastruktura, nagbibigay ng tulong, at nag-establish ng sister city partnerships. Tinatanggap ng maraming LGUs ang mga alok na ito dahil sa pangangailangan, hindi lang sa pambansang antas, kundi hanggang sa mga lokal na komunidad na nadarama ang impluwensya ng China sa Pilipinas. Ito ay sa pamamagitan ng mga investments at partnerships sa mga local government units o LGUs, sa pondo at pagnanais na makapag-attract ng foreign investment. Ngunit may mga pag-aalinlangan din ukol sa transparency at accountability ng mga partnerships na ito. Minsan, ang mga investment mula sa China ay mayroong limitadong konsultasyon sa publiko o pagsusuri. Bukod dito, ang biglang pagdagsa ng pera mula sa China sa lokal na politika ay nagdudulot ng pangamba ukol sa posibleng impluwensya at korupsyon. Ang kultura ay isang malakas na paraan para magtaguyod ng pagkakaunawaan sa pagitan ng mga bansa. Pinapalaganap ng China ang cultural exchange program sa Pilipinas upang ipakita ang kanilang kasaysayan, sining at tradisyon sa mga Pilipino. Kasama dito ang sponsorship ng cultural performances, art exhibitions, language exchange programs, at pagpapadala ng mga Chinese cultural delegations. Sa unang tingin, tila maganda ang layunin nito na palakasin ang ugnayan sa pagitan ng dalawang kultura. Ngunit may mga kritiko na nagpapahiwatig na bahagi ito ng strategy ng China para mapalakas ang kanilang positibong imahe at baliwalain ang mga posibleng issue. Sa pamamagitan ng pagbibigay diin sa shared cultural values at historical connections, layunin ng China na mapalapit ang loob ng mga Pilipino sa kanila. Habang positibo ang cultural exchange, mahalaga rin ang pagiging aware sa posibleng political influence nito. Ang pag-angat ng ekonomiya ng China ay may malalim na epekto sa global economy at hindi rin naiiwasan ng Pilipinas ang epekto nito. Ang China ngayon ang pinakamalaking trading partner ng Pilipinas at lumalaki ang kanilang mga investments sa bansa. Ang economic engagement na ito ay nagdadala ng oportunidad tulad ng economic growth, trabaho at infrastructure development. Nakakatulong din ang pagdagsa ng mga Chinese tourists sa turismo ng Pilipinas. Ngunit may mga pangamba rin ukol sa labis na pagdepende sa ekonomiya ng China. Sinasabi ng mga kritiko na ito ay maaaring magdulot ng economic coercion o pressure sa mga isyu ng bansa. May mga bansa na nakatanggap ng malaking tulong mula sa China tulad ng Sri Lanka at Djibouti. Pero may mga problema sila dahil sa utang na hindi nila kayang bayaran. Dahil dito, parang sila'y naging alipin ng China.
Ang Pilipinas ay parang nagbabalancing act sa ngayon. Gusto natin maging malaya, pero kailangan din natin ng tulong ng China para sa ating ekonomiya. Kaya't praktikal tayo sa pakikitungo sa kanila. Nakikipag-usap tayo sa kanila tungkol sa ekonomiya. Pero hindi natin pinapabayaan ang ating seguridad. Hindi madali ito. Malakas ang China at malaki ang kanilang epekto sa atin. Ang hamon sa atin ay protektahan ang ating mga interes habang iniiwasan ng conflict. Importante na malaman natin ang opinyon ng mga Pilipino tungkol sa impluwensya ng China sa atin. May iba't ibang opinyon ang mga tao tungkol dito dahil sa kasaysayan, kultura at kasalukuyang pangyayari. May mga Pilipino na natutuwa sa tulong ng China sa ating ekonomiya. Nakikita nila ang mga benepisyo ng mga proyekto tulad ng mga kalsada at posibilidad ng mas maraming negosyo at turista. May mga natatakot naman sa malaking impluwensya ng China, lalo na sa South China Sea. Natatakot silang mawalan tayo ng kalayaan kung sobrang umaasa tayo sa ekonomiya ng China. May pagkakaiba rin sa opinyon ng iba't ibang edad tungkol sa China. Mas positibo ang tingin ng mga kabataan kumpara sa mga matatanda na may alaala pa ng mga dati nating problema sa teritoryo. Mahalaga na malaman natin ang mga opinyon na ito habang nagdedesisyon tayo dito sa Pilipinas at maging sa ibang bansa tungkol sa impluwensya ng China sa atin. Ang relasyon ng China at Pilipinas ay komplikado at palaging nagbabago. May kooperasyon at kompetisyon, may mga shared interest at may posibilidad ng problema. Habang lumalakas ang China bilang malaking bansa, lumalaki rin ang epekto nila sa atin. Ang hamon para sa atin ay paano pamahalaan ang relasyong ito na makakatulong sa atin habang pinapangalagaan ang ating kalayaan. Kailangan natin ng balance, gamitin ang ating mga kaalyado, palakasin ang ating sarili at makipag-usap sa China ng may lakas at kalinawan. Ang kinabukasan ng relasyon ay depende sa maraming bagay, tulad ng politika sa China, seguridad sa rehiyon, at mga desisyon ng ibang malalaking bansa tulad ng United States. Isang bagay ang sigurado, ang ugnayan ng China at Pilipinas ay patuloy na magiging mahalaga sa Southeast Asia sa mga susunod na taon. Naisip mo na rin ba? Bakit mahina ang Chinese military at ano ang nagpapahina rito? Sigurado akong naisip mo na yan. Ngayon, pag-usapan natin ang ilang mga dahilan. Sa mga nakaraang taon, ang People's Liberation Army ng China ay nagkaroon ng malaking improvement dahil sa tumataas na defense budgets. Mula 2000 hanggang 2016, ang military budget ng China ay tumaas ng humigit kumulang 10% bawat taon, ngunit bumagal ito sa 5 hanggang 7% bawat taon ayon sa mga source ng People's Republic of China government. Noong 2022, ang defense budget ng China ay umabot sa $230 billion, pangalawa lamang sa United States. Ang budget na ito ay nagpapakita ng malaking resources na inilalaan sa military. Para sa iba, ang build-up na ito ay nagbibigay ng dahilan para matakot sa posibleng labanan. Ang mabilis na modernisasyon ay malinaw na ebidensya na naghahanda ang China para sa digmaan laban sa United States. Sa ngayon, ang military ng China ay mayroong mga high-tech na mga weapon, pero ang kakayahan nilang gamitin ang mga ito ay hindi pa rin ganong kalinaw. Ang People's Liberation Army ay nahihirapan dahil sa lumang sistema ng pamamahala, laganap na corruption, at training na kaduda-duda ang kalidad, at iba pang mga issue. Si President Xi Jinping, ang chairman ng Central Military Commission, ay nagsagawa ng malalaking hakbang para tugunan ang mga kakulangan na ito at pahusayin ang kakayahan ng military na lumaban at manalo sa mga digmaan. Mula 2016, ang mga reforma na ito ay nagkaroon ng momentum, pero ang malaking tanong ay, handa na ba ang People's Liberation Army ng China para sa digmaan laban sa United States at mga kaalyado nito kahit na kulang sila sa karanasan sa pakikipaglaban? Ang isang mahalagang bagay na kulang sa PLA ay ang combat experience, at walang magagawa si Xi tungkol dito maliban sa makipagdigma, pero walang konsensus sa loob ng Chinese military o sa mga foreign analyst kung gaano kahalaga ito. Kung walang combat experience,
Ang kakayahan ng PLA sa pakikipagdigma ay nananatiling hindi napatunayan. Inamin ng mga awtoridad ng China ang puntong ito noong mas maaga ngayong taon nang ang opisyal na pahayagan ng military, ang PLA Daily, ay kinondena ang tinatawag nilang peace disease. Ang debate kung gaano kahalaga ang combat experience para sa PLA ay madalas na nagpapalito ng dalawang magkaugnay ngunit magkaibang issue. Ang una ay tungkol sa operational significance ng combat experience para sa military ng China. Sa madaling salita, gaano kalaki ang epekto ng kakulangan ng karanasan sa potensyal na performance ng PLA sa battlefield. Ang pangalawa ay tungkol sa strategic significance ng combat skill. Gaano kalaki ang epekto ng kakulangan ng karanasan ng PLA sa posibleng outcome ng mga may kinalaman sa digmaan. Ang pangalawa ay tungkol sa strategic significance ng combat skill. Gaano kalaki ang epekto ng kakulangan ng karanasan ng PLA sa posibleng outcome ng mga may kinalaman sa digmaan. Parehong dami at kalidad ng military training ay konektado sa mas mataas na military performance. Ang mga military units na dumadaan sa realistic at matinding training na ginagaya ang mga kondisyon ng labanan ay kadalasang mas mahusay sa pakikipaglaban kaysa sa mga hindi nakaranas ng ganitong uri ng pagsasanay. Ang napakalaking pagkatalo sa Sino-Vietnam War ay dulot ng iba't ibang mga faktor. Ang Cultural Revolution na pinamunuan ni Communist Party Chairman Mao Zedong noong late 1960s ay winasak ang hanay ng mga opisyal at sinira ang maraming profesional na kaalaman na naipon sa loob ng dekada. Lalo na pagkatapos bumagsak si Lin Biao, isa sa mga pinakatalentadong general ng PLA. At ang kanyang mga tagasunod at evident ang mga naging negatibong epekto. Nagbalik ang PLA sa mga lumang taktika na hindi na masyadong effective, tulad ng human wave assault. Nahihirapan ang mga sundalo na mag-navigate o magbasa ng mapa at hindi rin accurate ang mga tira ng mga artillerymen dahil hindi sila bihasa sa pag-calculate ng distansya. Kulang din sila sa magaling na leadership. Yung mga militar na advance sa teknolohiya, umaasa sila sa mga sistema na nagko-connect sa mga armas at sundalo sa mga sensors, satellites at command centers. Pero kailangan dito ng skills at knowledge para ma-integrate yung mga advanced na teknolohiya sa isang effective na sistema. Lahat ng ito ay nakakaapekto sa kung paano nagiging military power ang resources ng isang bansa. Pero hindi ibig sabihin, pag may experience ka na sa combat, ay advantage na yun sa militar. Kailangan ng mga militar ang mga institutions, processes at procedures na tutulong sa kanila na matutunan ang mga mahahalagang aral mula sa experience sa battlefield at ma-improve yung performance nila. Ang mga military research institutes ay malaking tulong sa pag-organize ng insights para sa mas magandang strategy o sa pag-develop ng mas epektibong armas at teknolohiya. Siguro, nag-improve na ang PLA sa kanilang combat readiness mula sa mababang level, pero hindi pa rin natin alam kung gaano kalaki ang improvement nila. Importante ang combat experience para sa China sa operational at strategic levels, pero baka OA na yung pagbigay natin ng importansya dito. Sa operational level, mas may impact yung leadership, training, preparation at motivation sa effectiveness ng militar sa battlefield. Sa strategic level, kung magkakaroon ng war between Chinese at US forces, malamang na high-intensity combat yon na hindi pa na-experience ng either side. Kung nagawa ng China na lampasan ang malalaking gaps sa kalidad ng kanilang command, training, rigor, integration at iba pang factors, magiging mahalaga ito lalo na kung magtagal ang conflict. Pero kahit na ganoon, ang huling resulta ng mahabang digmaan sa pagitan ng dalawang global powers ay malamang na matutukoy ng mga factors na lampas sa kontrol ng mga generals at admirals. I-share nga ako sa inyo na 10 legit loan application na talagang mabilis tayo ma-approve. Dahil sa mismong araw ng loan application ay makukuha kagad natin ang pera. Ang kasama sa listahan ay ang mabilis cash. Matagal ko na rin tong na-try itong mabilis cash na ito. Highly recommended ko ito sa iba, lalo na sa mga nag-uumpisa pa lang. Legit talaga ang loan app na ito. Sobrang bilis din ito mag-disburse ng mga loan. Kaya talagang one day lang makukuha mo kagad.
Dito sa Mabilis Cash, mabilis ko lang natapos mag-fill up ng application ko. At the same day, naku sobrang bilis talagang mag-disburse at take note, walang mababawas dito sa ilo-loan mo. Buong-buo mo siya matatanggap. Pwede ka nga pala dito mag-loan ng up to 25,000 pesos. So ako, yung unang loan ko dito is in-approve nila ng 300 pesos. Ito yung unang loan na kasi sinusubukan ka nila. Pero at least walang mababawas dito. At nung binayaran ko siya is 345 pesos. So ayun, 45 pesos lang yung binayaran ko. Pero yung next na loan ko, medyo tumaas na yun. Umabot na yun ng 2,000 pesos.